So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation. No? Okay. Nandito po ang isang pasyente natin. Nasa harap ko na po. No? Okay. Yung una pong reklamo niya ay tungkol sa yung bukol sa leeg. Okay, mukhang yung bukol niya sa leeg, maliit po yan, no? At hindi po lumalaki, di ba? So, pag hindi po lumalaki, ay syempre, hindi infection. Kasi pag infection, maglaki yan at magsakit. Pero hindi yan sumasakit dito, no? So, maaaring ano yan, inclusion cyst, no? Okay, so pwede na natin pabayaan yan. Nagtanong yung darling niya, okay, nag-alala no? Okay, anyway, nasa leeg po niya, pag hindi po lumalaki, huwag na kayong mag-alala. Okay? Wala pong gamot para dyan, no? Ang kailangan po dyan, operahan. Pero hindi naman po kailangan i-surgery yan dahil hindi po yan magiging cancer, no? At saka pwede, ano pong trabaho niya? PUJ driver. PUJ driver. Aba, pag driver, sweet lover. Para hindi po siya maghanap ng iba, sweet lover, kailangan si Mrs. andito nang sa harap ko no? Kailangan syempre pag uwi sa bahay, di ba? Syempre alagaan niyo yung Mrs., di ba? Tama po ba? Dili malaga dok usay kay trabaho ko dok. Ay trabaho kailangan 'yan baka mamaya iba nang uwian nito no? So kailan pagdating sa bahay, syempre tender loving care, di ba? Lambing At lambing. At saka okay pa ba ito pag uwi sa bahay? Okay pa ba yung kambyada niya? Malakas pa ba? Ha? Mahina. Pag mahina yung kambyada niya, baka mamaya dumaan muna ito sa ibang bahay bago umuwi sa bahay ninyo, di ba? Delikado yan, di ba? Mao jud dok. At saka yung cyst dito, walang problema yan. No? Ipatuloy ninyo ang paghalik dito, banda, para siyempre hindi maghanap ng iba si Mr., di ba? So anyway, yung pangalawang problema ng Mr. niya, meron po siyang bukol sa likod. Ito po ay lumalaki. Hindi naman, Dok. Pero sumasakit. Ayun lang pala. Oo. Sumasakit ba? Ano lang, Dok? Bali... Sa palagay po ninyo, naglala ba yung... Sakit? Yes, yung Hindi likod naman. ninyo? Hindi. Bakit nagpapacheck up po tayo? Kayo? Kasi yung sa bukol ko, Dok. Magsandig daw siya dok sakit. Magsandig. Magsandal, masakit daw. So, maipit yung bukol. Touch food basket. Para kasing may sinasabi nila na yung matagtiki, Dok. Matang tiki. Titingnan po natin. Kung matang tiki dapat, masakit masyado yan ngayon. Yung medyo Kahit sakit hindi nga. matouch, hindi maipit, masakit. So, Sakit, medyo masakit. Sabi ninyo, hindi masakit. Yung dati, So, pero ngayon, sumakit. sumakit. Dati, meron na yung bukol, pero walang aray. Wala. Pero ngayon, Aray, may aray na. Medyo So, sa aray-aray kwento na. pa lang niya, kahit hindi ko pa nakita, maaring sebaceous cyst po ito. Okay, ito po ay dahil sa yung sebo ng balat, hindi makalabas. Okay, kaya po pag hindi makalabas yung sebo, dahil yung daanan ng sebo sa balat ay nabara, syempre, patuloy pa rin yung production ng sebo ng balat niya, at syempre, mapupundo po yung sebo sa balat niya, at syempre, mag-umbok yung balat niya. No? Okay? So, kadalasan, yung labasan ng sebo, mabara yan. Kasi po, yung sebo mismo, pwede magtuyo. Pag magtuyo, mag-itim po yung kulay. Kaya makikita po ninyo may tuldok yan na maitim. Yun po ang tatak na nabara po yung daanan ng sebo. May tuldok po ba dyan? Hindi ko makita, Dok. Tingnan po natin. Titingnan natin ngayon, ha? Okay, be? Dito. Oo. Ito Parang ba? may white. Parang may Ayan, itong white, parang nana na yan Parang may Okay, white. may tuldok nga siya na itim, no? Okay? So, ito yung tatak na talagang sebaceous cyst po ito. At saka yung white, nag-umpisa na po yung nana, malapit sa tuldok. Kasi doon po mag-umpisa yung infection. Kasi, hindi nga makalabas yung sebo kasi nabara nga. Pero kahit gaano kabara yung daanan ng sebo, makapasok rin po yung mikrobyo na napakaliit na hindi po natin makita sa mata natin, no? Kaya po, pumasok na po yung mikrobyo sa daanan ng sebo. Kaya po, kinain na yung balat
na malapit sa yung tuldok na yun. Kaya doon po mag-umpisa, okay, masira yung balat niya at doon po mag-umpisa na ang pinakamatindi na pagsisira at doon po mag-umpisa yung nana. Kasi ang resulta sa pagsisira ng balat, dahil kinain po sa mikrobyo, ang resulta po ay nana. Kaya po ang kulay parang yellowish or dilaw, no? Sige, pwede na. Okay na, Dok. So, para sa infected na sebaceous cyst, dapat uminom siya ng antibiotic ngayon. Pwede na po ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At dahil namamaga po ito, pwede siya uminom ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At pag mawala na yung infection at sure tayo mawala, may maiwan pa yung sebaceous cyst na yon. So, nasa decision na po ninyo kung ipapatanggal po ninyo yung sebaceous cyst niya o hindi. Kasi, pag hindi nyo ipatanggal, maaring bumalik yung infection, maaring mapasukan na naman yung butas, yung itim na portion, mapasukan na mikrobyo at magkakaroon siya naman ng infected na naman sebaceous cyst. Magbalik kasi kaagad yung infection. Pwede balik check up. Pwede rin, no? Pero kadalasan sa experience natin, matagal pa po ma-infected ulit. Kung ma-infected ulit. Okay, Dok. Paano natin maiwasan ma-infected ulit? Syempre, kailangan maintain cleanliness yung likod ninyo. Kasi yung likod natin, pinakamarumi minsan. Kasi hindi natin maabot, At saka doon pa mismo sa gitna, Sa gitna. na doon po napupundo yung pawis natin. At pag nakasandal po tayo sa jeepney, kasi PUJ driver, syempre medyo mainit. Alam naman po natin, masaya ang mikrobyo pag basa at mainit. Kasi mabilis sila mag-multiply. Kasi gusto ng mikrobyo, basa at saka mainit. So, kailangan punasan niyo palagi habang nagda-drive po kayo. Kayo lang mismo magpunas. Baka mamaya yung katabi sa jeepney mo, iba na naman magpunas sa'yo. Di ba? Si Pwede Mrs. alcohol. may trabaho, di ba? So, Pwede alcohol, Doc. pwede. Hindi naman kailangang alcohol, basta yung malinis lang ng towel. Towel, okay. Tsaka Wipes pagdating ba? sa bahay, Pwede ba wipes, Doc? pwede. Pagdating sa bahay, diretso ka agad sa banyo para magligo. Para matanggal ka agad yung pawis at saka yung mga mikrobyo na napupunto sa likod. Lalo yung mikrobyo na malapit sa kanyang sebaceous cyst. So, yun po ang gagawin niyo. Pwede ka maligo at least twice a day, umaga at sa gabi. Pero ang pinaka-importante sa ligo po ay paggaling sa trabaho. Dahil pinakamarumi po yung katawan natin paggaling po tayo sa trabaho. Kasi ang mikrobyo po ay galing sa labas Labas. Sa upuan ng jeepney, pwede galing doon. Sa coins. Sa coins, lalo pag marumi yung kamay Sa coins, ninyo, sa coins. pwede niyo kamutin yung likod ninyo at pwede makapenetrate po yung mikrobyo sa t-shirt po ninyo, no? Okay, so yun po ang gawin po ninyo para hindi po ma-infected ulit. Kasi po, sa experience rin po natin at sa nakalagay po sa libro namin, okay, madalas po pag pinapa-opera ninyo, kahit sinong pinakamagaling na surgeon, meron talaga maiwan na parte ng sebaceous cyst na hindi makita ng surgeon. Okay? At pag may maiwan diyan at sinara na po yung surgical site, no? Okay, pwede bumalik yung sebaceous cyst kasi galing sa yung naiwan na portion ng sebaceous cyst na hindi maiwasan, pwede magbalik yung sebaceous cyst. Pwede sa Bisaya pa na, pwede magtubo balik ang sebaceous cyst galing sa yung naiwan na portion na hindi talaga maiwasan kahit pinakamagaling ang surgeon ninyo. Okay, so usually ang in-advise ko is hindi na po kailangan ipatanggal ninyo. Ang kailangan po, yung sinabi ko po, maintain cleanliness yung likod po ninyo. Ha? Okay. Now, nagreklamo yung asawa niya na may ubo. Ayan. Narinig po niyo yung ubo niya? Of course, malaman. No? Malaman, maraming plema. Okay? Nagsisigarilyo. Ayun. Okay, kung may infection, sinabi ko na po, dilaw ang plema, may lagnat, at saka araw-araw maglala yung ubo,
Dahil araw-araw dumadami yung plema. Okay? Araw-araw, lalong madalas mag-ubo. No? Ganun po ba yung ubo ninyo? Yellow ba ang plema ninyo? Hindi. Yes or no? Apat na araw na, Dok. Na yellow. Oo. Dilaw na po. Ay, hindi naman masyado, Dok. Medyo, sa umaga lang, yung pagising ko. Dilaw. Medyo, Ngayon oras na ito, dilaw hindi bang? na. So parang puti. Medyo. Medyo. Pero wala naman po kayong lagnat. Wala naman po. Okay. Tapos, So, ano naman mo ka kalinturahon? sige lang. Murag kalinturahon. Para daw may lagnat. Feverish, ika nga. Ka nang mag-fever. Okay. May amoy langsa ba po yung ubo ninyo? Amoy Langsa. taya. Hindi naman, Dok. Okay. Makati po bang lalamunan ninyo? Hindi, Dok. May sipon po ba Hindi kayo? lang, Dok. May sipon kayo. So anyway, sa ngayon, ang masasabi ko lang po, dahil po nagsisigarilyo po siya, syempre, ang kanyang ubo, lalong pag matagal na po ito, no? Tagal na. Yan. Maaring smoker's cough po ito, no? So, kailangan itigil niya ang paninigarilyo. Pangalawang posibilidad, dahil hindi ko pa na-examine yung baga niya at examine ko po pagkatapos ng video recording, ay maaring pwede ito, meron siyang bronchitis dahil sabi niya, dilaw po yung plema niya, no? Okay, although hindi naman palaging dilaw, pero nagdududa po ako, no? Kahit walang lagnat, pwede meron siyang bronchitis. Kumbaga, infection ng upper airway na kadalasan walang lagnat. Pangatlo, dahil matagal po ito at nagsisigarilyo, pwede rin po ito tuberculosis, no? Anyway, examinin ko po siya pagkatapos ng itong video recording at magreseta po tayo para sa kanya. Pagdating sa smoker's cough, syempre ang number one, itigil yung paninigarilyo niya. At saka makatip yung lalamunan ninyo, di ba? Hindi. Hindi naman. Hindi naman po. So, hindi na po kailangan siguro ng antihistamine. Pero sa kanyang ubo, kung dahil po sa smoker's cough lamang at walang bronchitis, walang TB, ang gamot po natin dyan ay itigil lang po ang paninigarilyo niya. Maraming salamat po. Ubo.